Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kumusta yung 1 week? Okay. Sige. Manalangin po tayo. Yung oras na ito. Lord God, salamat Panginoon sa araw na ito. Purihin ang iyong pangalan, dakilain ang iyong pangalan, Lord God. Salamat Panginoon sa nakalipas na mga araw, Lord, sa aming buhay, sa patuloy na pag-iingat mo sa amin at pagbibigay mo ng lakas bawat isa, Panginoon. Salamat Panginoon sa inyong nariyan kayo sa amin, Lord, sa patuloy sa amin sa paggabay, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, tinataas po namin ang aming gawain na ito na magbibigay sa amin ng panibagong lakas. At patuloy kami, Lord, na manahan sa inyo, Panginoon. At maging, Lord, yung aming pakikinggan ngayon, Lord, kayo po, Lord, ang magbigay sa Kanya ng pagpapala, Lord God, sa magsasalita, Panginoon, Lord God. At sa oras na ito, Lord, maging ang aming mga kapatid, Panginoon, na nakikinig sa online na ito, nawa, Lord, bigyan mo sila ng maayos, Lord, na internet. At nawa, Lord, higit kanila, Lord, pahalagahan sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God. At alayin ko, O Diyos, na kayo ang manguna sa amin sa oras na ito hanggang sa matapos, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong kabutihan na tapat ka, Panginoon, sa amin, Lord, na hindi ka nagsasawang mahalin kami. Although, Lord, marami kaming pagkukulang, nariyan kayo, Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa buhay namin, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang aming mapupurihan, Panginoon, habang kami, Lord, ay nabubuhay, Panginoon. Ikaw lamang, Lord, ang aming maitaas sa lahat. Purihin ka, Panginoon, at pilain mo yung pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Masaya po ba tayo? Kami ay magkakasama tayo sa ating Panginoon. Purihin mo ang ating Diyos, iba po. At sabi po dito sa awitin po natin ang Hari ng Kaluwalhatian. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kaluwalhatian? Ito daw po yung karapat-dapat sa papuri. Amen po. Diba napakahalaga po na alam po natin yung inaawit natin. At ito rin yung laman ng puso natin. Dahil ang hirap pong umawit ng hindi naman pala yun talaga ang gusto mong sabihin sa Panginoon, di po ba? At ngayon po, kahit 3 araw pa lang ang nagdaan, di po ba, ang daming bagay na ginawa na ng Panginoon sa buhay natin. Imposible na sa 3 araw lang na nagdaan na yun walang ginawang tapat ng Diyos sa buhay natin. Amen po. So, meron tayong dahilan upang siya maburihan at pasalamatan. At tunay nga na siya ang hari ng kaluwalhatian. Kaya muli po, ibalik natin ang pagpupuri at walhati sa kanyang pangalan.
Lahat ng mga lahi at mga lahi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Hallelujah! Siya nagmula sa walang hanggang Ama. Pupurihin si Jesus. Sige po. Sa walang hanggang Ama, kaharian niya'y walang wakas. Sa kalangitan ng pulos, inalma mo ang mga alon, kapayapaan mo ang lumalo. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian, Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga lahi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Pangalan mo'y ganyan at makapangyarihan. Lahat ng mga likha at iyong gawa, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Inalay ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan ay nabigo. Sabihin natin kasi inalay ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan ay nabigo. O inalay mo ang buhay. Inalay ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan ay nabigo. Isa pa! Inalay ang buhay mo, sa krus ikaw ay pinako, ngunit kamatayan ay nabigo. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian, Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga lahi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Pangalan mo'y ganyan at makapangyarihan. Lahat ng mga lahi at mga lahi, sila'y magsasabi, ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Hallelujah! Purihin ko ang Diyos Ama. Lahat nga ng mga lahi, lahat ng mga labi, Panginoon, ay itataas ang pangalan mo, Panginoon. Ang buhay ng mga narito, Panginoon, ang buhay ng mga nakikinig ngayon, Lord God, ay inaalay namin tanging sa pangalan mo lamang, Ama. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Diyos namin. Hallelujah! Salamat po.
Hallelujah. Salamat, Panginoon. O purihin ka, O Diyos Ama. Salamat, Panginoon, Lord God. Sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng aming pagtalikod, paglayo, Panginoon, pagkakamali, Panginoon, panlalamig, Lord God. Lahat na, Panginoon, Lord God. Salamat dahil tinatawag mo pa rin kaming anak, O Diyos. O salamat, Panginoon, Lord God. Your love is really unconditional, Panginoon. Walang kondisyon, Panginoon. Lagit-lagi kami mahal mo. Kami anak mo, Panginoon. Kami mahalaga sa iyo, Panginoon. O salamat, Panginoon. We are so precious, Lord God, in your eyes. Napakahalaga namin sa iyong sa mga mata mo, Panginoon. Salamat, Lord God. O hallelujah, hallelujah. Salamat sa pagmamahal na walang katulad, Panginoon. O salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw lang ang karapat-dapat sa aming pagsamba. Kaya inaari namin ang lahat ng ito tanging sa pangalan mo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Muli po ang Purihin po ang Panginoon at magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Handa na ba tayo? Okay, purihin ang Panginoon. Lumitaw ang salita. Keyboard. Ito yung keyboard. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay saglit muna manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo at tinataas po namin ang pakikinig, pag-aaral at pangaral ng iyong salita. Mangusap po kayo sa amin at dadalangin namin, O Diyos, na hindi po kami uuwi, Panginoon, mula sa gawain mo ngayong gabi na hindi po namin nakukuha ang pagpapala mo, nararanasan ang kapangyarihan mo, Panginoon, o nakakapangusap ka sa amin sa magitan ng salita mo ito. Dalangin namin, O Diyos, sa gabing ito ay hayaan mo ng imbalan na Espiritu tumayong aming guro at pagturo sa amin, Panginoon, amin pong maunawaan ang mensahe mo, Panginoon, na nais mong malaman namin sa gabi pong ito. Salamat po, Ama. Thank you for the wisdom, for the understanding and the knowledge, Lord, na bigay mo sa amin, Panginoon. At pinadalangin namin ang lahat ng ito na may pasasalamat, papuri at pagsamba sa
ho moving backward. Amen. Hindi rin ho stop moving. So, sometimes po hindi tayo aware na nangyayari sa atin. Minto na pala tayo, kaya naman bumabagal po tayo sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kung minsan, gusto ng Panginoon, bagalan talaga natin. May mga instances na gano'n, huwag tayo magmadali. Pero kung minsan din po, ayaw ng Diyos nito. Kaya po sa gabing ito, ang ating pagpaksa ay tungkol po sa pag-slow down na kung saan hindi po dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. This time, we will study about not to slow down. So, ang paksa po natin, may maganda things that slow us down. And from Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, basahin po natin. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slow us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion, who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Alam nyo, sa Bible, ang sports po ay very popular, lalo na po sa New Testament. At marami tayong mababasa doon tungkol sa wrestling, no? Tungkol sa boxing, training, competing, and of course, ang pinaka-most popular po na mababasa natin sa New Testament is running, or running the race. At least 10 times po in the New Testament ay inahintulad po ang ating buhay Kristiyano, buhay pananampalataya sa pagtakbo. No? Sabi po ng Hebrews 12:1 kanina, yung letter C lang po. Let us run with endurance the race God has set before us. So meron po tayong takbuhin na ginagawa. Amin ho ba? Lahat tayo po, kahit sino ka pa, Kristiyano ka man o hindi, bata ka man o matanda, babaeng lalaki, tayo pong lahat mga kapatid, we are in a spiritual race. Tandaan po natin yan mga kapatid. At marami pong tao, hindi po sila aware. Hindi nila alam na nasa takbuhin po sila. Ang sabi po ng Bible mga kapatid, this race ay ang Diyos ang nag-set up. Amin ho ba? Sabi rito, it is set before us. By whom? By God. So meron po tayong takbuhin na kung saan dapat alam mo kung saan patungo ito. Dapat alam mo kung ano ang goal mo. Sapagkat pag alam mo yun, alam mo rin kung anong layunin o purpose ng Lord sa buhay mo. Without a goal, sa iyong pagtakbo sa buhay Kristiyano, wala kang purpose kung gano'n. Amen ho ba? Hello? 1 Corinthians chapter 9, verse 26, sabi po sa Tagalog, kaya nga, may layunin at direksyon ang aming pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Sa dalawang sports ang binanggit dito. Isang takbuhan at isang suntukan. Sabi niya, meron akong layunin, meron akong goal, meron akong tinatahak sa aking ginagawang pagtakbo. At kung ako naman ay nasa larangan ng boxing, sabi ni Pablo rito, meron akong goal na tumama, makatama sa aking kalaban. Hindi naman ako basta-basta makikipag-boxing ng puro sparring, parang poporma-porma lang na gano'n. Kinakailangan, meron hong tatamaan yung suntok mo, hindi sa hangin. Yun po ang sabi rito ni Pablo. Si Bill Copeland po, sa quotation po niya, ang sabi niya dito, the trouble without having a goal
is that you can spend your life running up and down the field and never score. So, gusto niyo ba ganun ang buhay niyo, paikot-ikot lang? Walang patutunguhan. Ayaw natin, amin ko ba mga kapatid? Hindi natin gusto ang ganung buhay na tatakbo, iikot, aakyat, bababa, pero wala naman nangyayari. Gigising ka sa umaga, matutulog ka sa gabi. Gigising ka, papasok ka sa trabaho, sa eskwela, uuwi ka, konting nood dito, konting nood doon, basa ng konti rito, basa ng tapos matutulog na. Hindi ganoon ang buhay mga kapatid. Meron po tayong layunin. Meron po tayong tunguhin. Meron po tayong dapat napupuntahan. Anong saysay ng buhay kung wala hong purpose? Kung wala hong layunin o dahilan? Lahat tayo mga kapatid ay nilikha ng Diyos na may purpose sa mundo. Amen. May dahilan po. Nilikha kasi tayo ng Diyos na mahalaga. Pag ang isang bagay po'y mahalaga, may layunin po ito. Tanungin mo yung katabi mo, may halaga ka ba? Amen. Tayo po ay may halaga, therefore we have a purpose, mga kapatid. Alam namang bibili ka at gagastos ng isang bagay, o-order ka sa Lazada o sa Shopee, pupunta ka sa mall, sa grocery store, paglalaanan mo ng halaga, tapos hindi mo naman gagamitin. Amen. May purpose yan. Kahit pa pa-display yan. Pero may purpose pa rin. Amen ho ba mga kapatid? So, we should have a goal. We should have a purpose. At yan ang nagalagay ang Diyos. Dapat alam natin. Si Pablo po, alam niya. Kaya sabi niya sa Philippians chapter 3, verse 14, I press toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ayan si Pablo. Nasaan ka din po tayo? We are pressing toward the goal. We are moving forward, hindi basta sa walang dahilan, kundi may dahilan. Amen ho ba? And it is to win the prize na nilagay sa atin ng Panginoon sa takbuhing ito. So, it is set before us and God set it up. Nasa takbuhin po tayong espiritual na Diyos ang naglagay. Kaya ano dapat gawin? Pagputihin. Diyos pala naglagay. Dapat pag-usayan. Pag-igihin. Pero ano po ginagawa ng iba? Tumatakbo ba? Hello? Sabi po ng Bible sa Hebrews chapter 12 kanina, run eh. Eh iba, palakad-lakad lang. Hindi tumatakbo. Parang mamasyal, no? Na nagsasightseeing lang. Paikot-ikot lang. Iba naman po nanonood lang sa mga tumatakbo. Iban po ay namamahinga sa gilid kasi ayaw nang tumakbo. Ano ba tayo? Give up na? No. Kailangan tayo magpatuloy at hindi basta maglakad. At tila namamasyal lang. Kailangan tayong tumakbo. Kasi pagka naglakad ka, you will slow down. Kailangan tumakbo, di ba? Kasi sabi, run. So run, ibig sabihin ay medyo bilisan. Amen ho ba? At may mga bagay ho sa buhay natin na nagiging dahilan kung bakit po yung ating hong pagtakbo bumabagal. Hindi talaga doon sa nais ng Panginoon na pace na takbo po natin. Balikan po natin Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Ano sabi po ng sumulat ng Hebreo?
Dahil tayo na nasa takbuhin, hanggat maaari, huwag tayong bumagal. Paano? Tanggalin daw po natin ang mga mabibigat na nagpapabagal sa atin. Especially, ang binanggit dyan, the sin that easily trip us up. Pag sinabi pong especially, mga kapatid, hindi lang po sin ang nagpapabagal. Mamaya babanggitin po natin yun eh. Isa lang ang sin sa nagpapabagal sa atin. O nagiging pabigat po sa atin. O nagiging dahilan kung bakit po tayo ay hindi makatakbo ng tama na nais ng Panginoon. Mas maganda po yung nakasulat sa Hebrews 12:1 eh. Sa New Living Version. Let us put everything out of our lives that keeps us from doing what we should. So dito mas maliwanag, general siya. Hindi lang sin. Kundi marami pang mga bagay ang nagiging dahilan kung bakit tayo bumabagal. Na dapat daw po, let us put this out of our lives. Para magawa po natin yung tamang pagtakbo nang hindi tayo babagal. Nag-gets nyo ba mga kapatid? Ano po ba ito? Yung nagpapabagal sa tao. Number 1, lack of desire to win. Meron ka ba bang desire? O pagod ka na, ayaw mo na. Yun nga, yung binanggit natin kanina, naupo na lang sa isang gilid. Ayaw nang tumakbo. Pag ang isang pong manlalaro, isa pong atleta ay walang desire na manalo para lang tumakbo, eh huwag na siya sumali. Hello? Tayo po bilang mga Kristiyano, nasa takbuhan spiritual, kailangan pagbutihin natin from start to finish. Mula sa simula hanggang sa matapos. Marami ko kasi, many are good starters, but bad finishers. Karaniwan po talaga sa mga atletang nawawala ng ganang lumaban, lalo na ang isang mananakbo. Hindi lang po yung mananakbo sa sprint race, yung pong nasa marathon. Alam niyo po ba yung marathon? 25 kilometers, 40 kilometers. Ayan. Karaniwan ho sa mga mananakbo na ito, nawawala na silang ganang tumakbo, lumaban. Eh, sumusuko na ho sila dahil sa hirap. Mahirap naman talaga eh. Ako, hindi ko naranasan. Yung jogging lang, hinihingal na po ako. Yung pa kaya tumakbo ng ganong kahaba. Ang hirap kaya nun, kaya marami yung sumusuko. Nawawala na ng gana. Sabi ko ng Hebrews 12:1c, New Living Translation ulit. And let us run with endurance the race God has set before us. Pagka po ganyang mahaba ang takbuhin, hindi po yan labanan ng patulinan, kundi o katatagan. Mula umpisa, gitna hanggang dulo. Huwag kang susuko kahit mahirap. Marami po tayong nararanasan na hirap sa ating pong ginagawang pagtakbo. Hindi lang mahirap, sobrang hirap. Dahil malayo, dahil matarik, yung ibang takbuhin natin, ibang parte ng ating dinadaanan, di ba? Mabato. Nakakapagod talaga. Pero anong turo ng Biblia? Let us run with endurance. Ibig sabihin dito, huwag ka susuko. Huwag tayong sumuko. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang sumuko, kapatid. Yung mga nanonood po sa live at yung manonood sa YouTube, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako susuko.
Huwag tayong sumuko, bagkus buong tiyaga daw tayong magpatuloy. Let us run with endurance. Marami hong tatakang pigilin tayo, pahinain tayo, pagurin tayo, distract tayo, para sumuko tayo sa pagtakbo. Pero huwag po tayong susuko. And in James chapter 1 verse 12, God blesses, pinagpapala, those who are patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Ano, may reward? Diba? May pagpapala sa sino mang daw ho nag-i-endure. Hello? Sa kanyang buhay, sa kabila ng mabibigat ng mga pagsubok, matitinding problema, mga kabigatan, may mga tukso, dahil kapag daw ikaw ay natiis mo lahat ng nalampasan mo, pagdating ng araw na ikaw ay haharap na sa Panginoon, bibigyan ka ng reward. Yung pinaka-ultimate reward sa iyo ng Lord, hindi lang pagpapalain ka ng Diyos dito sa lupa, pati doon sa langit, may ultimate reward ka, crown of life, ang pinangako niya doon sa mga nagmamahal sa Panginoon. Amin ho ba? So, yun ang una na nagiging dahilan na that we slow down. Yung desire ba? To win. Pagod na eh. Sumusuko na eh. Kaya bumabagal na. Pangalawa, ano pa po ang nagpapabagal sa atin? Improper outfit. Maling kasuotan. Tama ho ba mga kapatid? Pag tayo ay nasa takbuhan, kung ikaw isang atleta na runner, ano dapat suot mo? Nakapantalon ka ba? Naka-jacket? Naka-boots? Di ba naka-shorts ka? Rubber shoes? Sandal? Paiksian pa. Hanggat maaari ang suot mo ay yung magagaan. Hindi tayo magsusuot ng mga mabibigat na kasuotan o yung mga maling kasuotan. Yung mahihinang klase na kasuotan. Kahit anumang larangan ng sports yan, kinakailangan, depende. Kinakailangan matibay, magaan, komportable ka, conveniente ka sa pagkilos mo, lalo na sa isang runner. Amin ho ba mga kapatid? Meron ko nabasa ang isang quotation, if you want to travel far, you better travel light. Kung nais mong ikaw ay mag-travel ng mahabaan, kailangan ang bitbit mo lang daw ay kakaunti. Magaan lang. Yung iba, nagbibitbit, sobrang dami, ano? Tatlong bugahe. Malayo pupunta ako eh. Hindi, may technique po doon. Iba, kung lang dinadagdila, laban na lang po nila. Kasi nga, malayo eh. So, mga kapatid, sa buhay spiritual, mahalaga po, sa takbuhin po natin, tama yung pong ating suot para makatakbo po tayo ng maayos. Balikan po natin Hebrews chapter 12 verse 1. Let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that easily trips us up. Ubarin daw natin, tanggalin daw natin yung mga nagpapabigat sa atin. Kaya tayo ay bumabagal sa ating pagtakbo. So sabi diyan, especially, hindi lang sin. Ano-ano. Una muna, siyempre, sin. Ano ba mga sin na nagpapabigat sa atin? Na nagpapabagal sa atin? Baka meron pa tayong bitterness, unforgiving spirit, unforgiveness, pride, immorality, dami, no? Lust, sin, greed, addictions, etc. Maraming klaseng kasalanan po. Pababagalin ka niya. Ano pa ang pwedeng makapagpabagal sa iyo na dahil mabigat para sa iyo? Guilt from past mistakes.
traumas, unhealed wounds, often called ghosts of yesterday, multo ng nakaraan. Na lagi mo naalala. Tuloy, it causes you to have low self-esteem. Mababa na ang tingin mo sa sarili mo at nagiging negatibo ka na sa maraming bagay. Ang tingin mo sa sarili mo ang liit, tila ba wala kang magagawa. Kasi nga, dahil doon sa karanasan mo, nung ikaw ay noon, ikaw'y bata pa, marahil. Pangatlo, mga kapatid, ano pa yung nakapagpapabigat sa atin? What weigh us down? Unhealthy habits. Yan. That consume time and energy. Ano po example niyan? Excessive social media use. Hello? Sobrang paggamit ng social media. Facebook dito, Instagram, X. Ano ba yan? X. Ano tawag? Twitter. Dating Twitter. YouTube, Netflix, marami pa po. Preoccupation with hobbies or overindulgence. Hindi, kulang pala yan. Overindulgence in pleasures or leisures. Wala akong masama sa sa hobbies eh. Sinisingit-singit talaga natin yan. Pero, huwag naman nauubos na po yung oras natin. Sa kakalaro mo. Ganun ba? Kakapasyal mo. O yung passion mo na yan. Huwag naman nauubos dyan. Nakaka-apekto rin po yan sa atin pagtakbo. Kaya bumabagal po tayo. And of course, number 4, na nagpapabigat sa atin, tuluyan, bumabagal tuloy tayo sa pagtakbo, wrong relationships. Meron po tayong maling kasama sa ating buhay na imbis na tayo ay pagtulakang mapalapit sa Panginoon, palayo pa. Instead of spurring us toward God, they drain us. Hello, mga kapatid. Amen ho ba? Yung bang magkasama kayo sa dalawang bangka, pero kung sumagwan siya sa kaliwa, ikaw ay pasulong, ikaw naman ay, siya ay paatras, ikaw ay pasulong. Saan kayo pupulutin? Doon lang kayo, ganun lang. Sino mas malakas sumagwan, doon lang kikilo siya, ang direksyon niya. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi pwede eh. Kinakailangan tulad mo na may takot din sa Panginoon, na may pagpapahalaga rin sa mga bagay tungkol sa Diyos, na meron din po malalim na kaalaman sa salita ng Panginoon. Sila yung imbis na maging kabigatan mo, maging kagaanan mo at magtutulak pa sa iyo upang lalo kang mapalapit sa Panginoon. Tumulin ang pagtakbo mo. Hindi bumagal. Amen ho ba mga kapatid? So, yan po yung mga improper outfit natin na nagpapabigat sa atin. Sins, guilt, unhealthy habits, and wrong relationships. At pangatlo, na nag-slow us down, poor preparations. Dalawa po yan. Kinaalam po kasi mga kapatid, kapag ikaw isang atleta, nihanda mo rin yung sarili mo, di ba? Bago ka sumabak sa labanan, sa tunay na labanan. Either man yan ay boxing, running, track and field, basketball, soccer. Meron po yung proper preparation. Ang number 1 po, under dyan, is poor preparations ay improper food intake. Pag mali ang kinakain mo, makaka-apekto ito sa metabolism ng katawan mo. Makaka-apekto ito sa kikilos mo. Hello? Tama ho ba mga kapatid? Pinakailangan maganda ang kain mo. Lalo na kung ikaw
isang atleta, may proper diet yan. Kakain ka ng prutas, kakain ka ng gulay, hindi ka masyadong mahilig sa carbs, o sa mga matataas ang cholesterol na pagkain, tulad ng sugar, pwede makaapekto ito sa health mo. So, siyempre, pagka po ang health natin mahina, yung ating pagtakbo ay maapektuhan po. Ngayon, sabi sa unang Pedro, 1 Peter chapter 2 verse 2, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. So, tama, bilang mga Kristiyano, dapat ay kumakain po tayo ng tamang pagkain. Hindi yung pagkain ng sanlibutan. Hindi pagkain ng mundo, kundi pagkain na galing sa Diyos. At yun ay walang iba kundi ang kanyang salita. Tulad po ng ginagawa natin ngayon. Ng mga salita ng Diyos, ay ating pinapakinggan, ito'y pagkain nating spiritual na magpapalakas po sa atin upang sa atin hong pagtakbo sa buhay na ito, hindi ho tayo panghinaan ng Espiritu. Amen ho ba? Dapat may proper nourishment po tayo spiritually. At syempre pa, ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano pa ang poor preparations po na pwedeng dahilan? No, lack, or wrong training. Kailangan din ho kasi mga kapatid, may tama rin hong ensayo. Amen ho ba? Pansinin niyo po yung mga atleta po na sumasabak po sa Olympics. Di ba ang Olympics po ay every 4 years? Hello? 4 years muna po sila magte-training. Tapos, ilang minuto lang, ilang oras lang sila pong sasabak sa tunay na labanan. Ang iksi. Pero ang training po nila, ang haba. At intense. Amen ho ba? So, ganun din sa buhay spiritual ho natin. Mahalaga po, lagi tayong nasa training. Para ho, condition po yung ating katawan. O yung ating pong spirito, yung ating kaluluwa. Para ho, laging malakas po ito. Para kung dumating man po tayo doon sa parte na mahirap, hindi ho natin basta-basta ito ay hindi ito magiging problema sa atin, kundi madali po natin ito malalampasan. Pasinin po ninyo mga kapatid yung mga tumatakbo. Pag sila ay nag-training, naglalagay rin sila ng mga pabigat, di ba? Sa paa. Yung iba nga ho ay tumatakbo sa swimming pool, gano'n. Para bang dinidisiplina talaga nila ang kanilang sarili. Pinapahirapan talaga nila. Para sa oras ng labanan, magaan. At madali nilang madaig yung pong mga kalaban po nila. Kaya sabi ho ni Pablo sa 1 Corinthians 9:27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. So kailangan mo pala disiplinahin natin ang ating mga sarili. I-train natin ang ating mga sarili. Kasi ang Christian life daw po requires intentional and wise training. Through what? Spiritual disciplines. Ano po yung mga spiritual disciplines natin? Prayer, Bible study, worship, fellowship. Na wag daw natin yan pababayaan. Kasi kapag tayo ay nagkulang yan, mga kapatid, bilang Kristiyano, ihina po tayo. Sa takbuhing spiritual, yung stamina po natin, hindi tatagal. Amin ho ba, mga kapatid? So, yan po yung preparations dapat ay ginagawa po natin. Pag pangit, pag mahina ang preparations natin,
sigurado ho, ang pagtakbo sa labanang spiritual ay babagal. At number 4, wrong focus. Hebrews 12:2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Kung ikaw ay isang mananakbo, atleta kang mananakbo, at tumatakbo ka na, panay ang tingin mo sa paligid. Panay ang tingin mo doon sa mga taong nanonood sa iyo. Panay ang tingin mo sa kalaban mo. Mananalo ka kaya ng gano'n? Hindi, di ba? Sigurado, talo ka. Magiging dahilan yan ng pagkatalo mo. Kasi babagal ka kung saan ka kasi nakatingin. Di ba ang focus lang sa harap? Lalo na kung ikaw ay isang mananakbo. Huwag kang titingin sa kalaban mo. Tama po ba? Kasi pag tumingin ka sa kalaban mo, sa kaaway mo, sa buhay spiritual, sino ba kalaban natin? Si Satanas. Puro negatibo ang maririnig mo sa kanya. Sisiraan ka ng sisiraan niya. At sasabihin niya sa iyo, wala kang magagawa. Wala. Hanggang dyan ka na lang. Mahina ka. Pag naman po tayo tumingin sa mga taong, kung ikaw mananakbo, tumingin ka sa meron, sa mga manonood, magiging parang man-pleaser ka naman. Hindi rin tama. Sa buhay spiritual natin, sa takbuhay spiritual, hindi tayo dapat maging man-pleaser. So ano lang focus natin sa harap? Bakit? Nasa harapan po, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi doon, keep our eyes on Jesus. Siya po yung nasa ating harapan. Ituon po natin ang ating paningin sa Kanya. Sa isa hong paligsahan, hindi lang sa running, hindi lang sa track and field, kailangan mo ng inspirasyon. Amin o ba? At sa buhay spiritual natin, wala tayong ibang inspirasyon kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Isa lamang ang ating inspirasyon. Yun ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Sa Kanya lang tayo tumingin. Unang-una, siya yung coach natin. Isipin nyo, coach natin siya, mga kapatid. Siya yung nagtuturo sa atin ng mga aral na dapat po nating lakaran. Ito yung lagi nating dapat alalahanin. Siya yung cheerer natin, mga kapatid. Alam nyo ba yun? Siya yung nagbubuo sa atin, tuloy mo lang. Kung meron mang higit na makapagpapalakas sa ng loob, ang Holy Spirit. Siya yung comforter mo. Ang Panginoong Hesus. Amen. Alam natin yung Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan si Pablo. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi sa magitan ng pinag-aralan, hindi sa magitan ng kayamanan, hindi sa magitan ni pastor, hindi sa magitan ng church. Sabi ni Pablo, magagawa ko ang lahat. Makapagpapatuloy ako hanggang sa takbuhin na ito dahil kay Kristo. Ang expression ko ang Panginoon. Siya ang nagpapalakas sa akin. He is our coach. He is our cheerer. He is our believer. Believer natin ang Panginoon. Kung yung may mga hindi yun naniniwala sa atin, na kaya natin, may mga tao pong nag-iisip ng negatibo, pangit sa atin, at tila ba wala na tayong mararating, no? Meron pong nagtitiwala sa atin na alam natin, alam niya na kaya natin sapagkat kilala niya tayo. Higit pa nga sa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Amin ho ba, mga kapatid? Alam niya kaya natin. He believes in us. Dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas mo. Nasa iyo ang Panginoon. Siyang kalakasan mo. At alalahanin mo, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng isang takbuhin na hindi mo kayang tapusin. Siya ang nagsabi sa Philippians chapter 1 verse 6, siya ang nagpasimula, siya rin magpapatapos nito. Kanina, binanggit po natin sa Hebrews chapter 12, He is the author and the finisher of our faith. Amen o ba? Hello?
Mula umpisa hanggang dulo. From the start to finish. Basta't kasama mo ang Panginoon, sa Kanya ka nagtitiwala, hindi ka iiwanan ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. At meron siyang pagtitiwala sa iyo. Kasi ninyo mga kapatid, sa dinami-rami nang naniniwala sa iyo ang Diyos, dahil anak ka niya. Dahil lingkod ka niya. At dahil mahalaga ka, mahal ka niya. Amen ho ba? He is our coach. He is our cheerer. He is our believer. Believe siya sa atin. And He is our inspiration. At ang sabi ron kanina sa Hebrews chapter 12, we do this by keeping our eyes on Jesus. Who is Jesus? The champion who initiates and perfects our faith. Si Jesus ang modelo, ang perpektong modelo ng isang tunay na mananagumpay. Sa Kanya daw tayo tumingin. Huwag tayo tumingin sa kanino. Kayo tumingin sa akin. Pagkabat ngayon, tumingin muna kayo sa akin. No? Kasi nakikinig kayo eh. I mean, huwag kayo tumingin sa ako tao lang din. Wala tayong ibang dapat na gawing huwaran, modelo, kagayahin, kundi ang ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Pablo, sa kanyang sulat sa aklat ng Colossus, imitate me as I imitate Christ. Kung meron man tayong dapat na tularan, siyempre yung champion. Amin mo ba? Kung meron man po tayong dapat na maging inspirasyon, siyempre yung champion. And the greatest champion of life, si Jesus, kasi minsan siya naging tao. Talagang dinanas po niya ang buhay ng isang tao at pinatunayan niya na pwedeng magtagumpay sa kabila ng matinding laban. Grabe naman po talaga yung laban ni Jesus, di ba? Hindi lang pawis, hindi lang luha, dugo niya ang tumigis sa kanyang pakikipagbaka, sa kanyang pakikipaglaban sa buhay nung nandito siya sa lupa bilang tao. Lahat ng yon napagtagumpayan niya. Kaya sabi niya doon sa cross, ano yun? Tapos na. I have finished. It is finished. Tulad din po ni Pablo. Yung ikalawang sulat niya kay Timoteo, sabi niya, I fought the good fight of faith. I have finished the race. Malapit na ho siya tayo doon eh. Yung huling sulat niya na yun. Isa yun sa mga huling sulat po niya. Yung mga tao pong lagi nakatingin sa Panginoon, yung mga tao pong lagi nag-rely at nagtitiwala sa Diyos, sila yung mga tao hanggang dulo aabot. Sila yung mga tao po, sila yung mga Kristiyano na hindi ho manghihilulupay-pay, hindi sumusuko. Sila yung mga taong hindi, pagamat minsan napapagod pero nagpapatuloy. Tulad ng isang agila, they will run and not be weary. They will walk and not faint. Ang sabi po na Isaiah 43. Amen po ba? Amen? So, let us run this race. At huwag natin tayo hayaang bumagal. Alam na natin ngayon, yung mga bagay na pwedeng dahilan ng ating bagal. Iwasan na po natin ito. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. Tinuruan mo kami kung paano pahalagahan po namin ang aming buhay na ito na isang takbuhin. Takbuhin spiritual, Panginoon. We are in a race na ikaw ang nag-set, O Diyos. Na dapat meron po kaming goal. At pag meron kaming goal, alam namin ang purpose namin kung bakit kami nabubuhay sa daigdig na ito. At kahit man po kami naririto pa sa lupa, naharap po kami sa marami at samot-saring mga pagsubok, tukso, Panginoon. Na sa aming pagtakbo, ito yung mga pwedeng magpabagal sa amin, mag-distract sa amin, Panginoon. Gayunpaman, dahil kami ay may kasamang Diyos
nagsabi sa amin, hindi mo kami iwan, hindi kami pabayaan, hindi kami susuko, Panginoon. Sapagkat ang laban na ito, hindi po namin laban, kundi laban mo, Panginoon. Ikaw po yung ehemplo tuwara namin. Ikaw na yung unang nagtagumpay, Panginoon. You are the greatest champion in life, O God, of life. At sa iyo po kami laging nakasampa, laging nakakanlong, lagi kaming kakapit, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang maghahatid sa amin hanggang finish line. Sapagkat sinabi mo, you who began a good work in us, will finish it until the end, Lord. Salamat po, Ama. Uwiin ka, Panginoon, at tunay nga po, buong puso kami sa ilang po titiwala at aasa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon na po para tayong dinideclutter. Ano po ba yun? Yung pinapaisip po sa atin ng Panginoon ano yung mga dapat na iwan na natin last year. Natatandaan ko si Ate May defrost ng rep noong January. Tinapon niya yung mga bulok na, mga expired na siguro nakaka-apekto yung mga bagay na yun para hindi masyadong lumamig yung ibang laman ng rep. So parang ganun din po, no? Ako naman ang ginawa ko, nagbawas po ako ng nakasampay sa cabinet na mga damit. Hindi na kasya. Kasi baka maging dahilan pa yon na masira yung sampayan kasi nga po bumibigat na. So parang sa atin pong natutunan na po, ano yung nakakapagpabigat at nakakapagpabagal sa atin pong takbuhin. Sige po, tayo na po ay mananalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, na muli ay pinaalalahanan mo kami, Panginoon, ng mga bagay na tunay na makakatulong sa aming pong takbuhin bilang mga anak mo po dito sa mundo, Lord God. At salamat na kami ay makapamumuhay na may katalinuhan this time, Panginoon, dahil po sa iyong mga salita. Lord, help us na magkaroon ng desire na manalo palagi, Panginoon, sa mga tukso ng kaaway, sa mga kasalanan na amin pong binabattle, Panginoon, sa mga distractions po namin, Lord, mga unhealthy habits po namin, Lord God. At nawa, Panginoon, ay magamit po namin ang mga sandata ng salita mo, aming pananalangin, pagsamba sa iyo, upang mapagtagumpayan po namin ang bawat araw ng buhay po namin sa taon na ito. Salamat, Lord, for a fresh start, Panginoon. Salamat, Lord, na tinuturuan mo kami to move forward, to move, to take action, to take step, Panginoon, and run, Lord God, sa taon na ito. Dahil may inihanda ka pong malaking gawain sa amin. Dahil mayroon kang pinagagawang layunin, Panginoon, sa buhay namin sa taon na ito. And we can't wait to see, Panginoon, ang mga gagawin mo pong himalang bagay sa buhay po namin sa taon na ito, personally at sa aming pong paglilingkod sa iyo. At nananabi kami, Panginoon, na makita, Lord God, ang mga kilos at gawa ng kamay mo po sa buhay namin. Purihin ka, Ama, at pasalamatan ka sa gabi na ito, Lord. Kami po ingatan rin po sa aming pag-uwi at sa lahat pa ng gagawin. Sa iyo lahat ng kaluwalhatian, karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pray po, Panginoon. Hallelujah. Yan po. Alam niyo po, ang natutunan ko po sa salita ng Panginoon, dahil nung Sunday po, nakituro sa atin, a person that cannot move on can never move forward. A person who cannot move on can never move forward. So, hindi po natin matututunang limutin ang nakaraan o yung mga, hindi natin matututunang bitawan ang mga bagay na gustong pabitawan natin ng Panginoon. We can never move forward. At nakakalungkot po dahil may stuck up na lang tayo sa pag-iisip sa nakaraan. Tapos hindi pa tayo makakausap sa kung anong plano ng Panginoon para sa atin. Kaya move on na po tayo, move forward na po tayo. At sama-sama po natin tunghayan kung ano po ang inihanda ng Panginoon para po sa atin.
Sige po, minsan paulitan ko na sa Panginoon ang hari ng kaluhan. Sa simula, ikaw ang salita. Pangalan mo'y kamahal. Sa kalangitan ng Diyos, pinagbago ang mga alon. Lumayapaan mo ang lumayo. Minsan pa, sa simula, ikaw ang salita. Pangalan mo'y kamahal. Sa kalangitan ng Diyos, pinagbago ang mga alon. Kapayapaan mo ang lumayo. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Diyos na makapangyarihan. Lahat ng mga lahi, sila'y masasabi. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Hallelujah. Siya'y nagmula sa walang hanggang Ama. Naharian niya'y walang wakas. Sa kalangitan ng Diyos, pinagbago ang mga alon. Kapayapaan mo ang lumayo. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Diyos na